Narito ang 15 signs na itong si Chris Lawrence at Katrina Halili ay magjowa na ulit. Kaya lang mga ka-star, bakit hindi sila umaamin? Sa mga susunod nating uploads, pag-uusapan natin yan. Pero sa ngayon, isa-isahin muna natin itong listahan ng 15 signs na si Mr. B at si Miss B ay magjowa. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. Mga ka-star, ang ating mga video po ay based on analysis and logic. Well, hindi po natin expected na amin sila, pero base po ito sa mga observations natin. Nakagawa tayo ng 15 na listahan ng signs at reasons na talagang magjowa itong dalawang ito. So huwag na po nating patagalin ang pagsilip sa listahan. Narito po ang 15 signs na magjowa na nga ulit itong si Katrina Halili at si Chris Lawrence, mga ka-star. Pang-una sa listahan, ibinuking ni Katie ang kanyang mga magulang. May kasabihan nga, ang bata daw ay hindi nagsisinungaling. Sabi ni Katie, Papa loves Mama. At natulog daw sila umano, silang tatlo, sa iisang bed noong nag-check-in sila sa hotel. Kung iisipin, mga ka-star, pwede naman mag-book ng 2 kwarto. Bakit? Kasi po maraming pera si Chris, kabi-kabila ang concert at guesting nito. And idagdag pa dyan, patok ang mga social media content nila ngayon. Dami nila sponsored content together. Hindi issue ang pera, afford nila mag-book ng 2 separate room. Pero bakit magkasama sa isang bed? Pwede din naman doon sa isang room, ang i-book nila may 2 bed. Doon sa isang bed, andun si Katie. At doon sa isang bed, ay silang 2. Ay mali. Ang ibig natin sabihin, mga ka-star, ay sa isang bed, yung magnanay si Katie at si Katrina, at isang bed naman ay si Chris Lawrence. Pero bakit? Sama-sama silang 3 sa isang bed, di ba? Pasensya na. Mga ka-star, advance tayo mag-isip. Pero maiitanong ko lang, mga ka-star, ano kayang ginawa nilang nung tulog na si Katie? Ay mali. Ibig ko sabihin mga ka-star ay kung anong pinag-usapan nila bilang mga magbeshi at barkada habang tulog si Katie. Tandaan, mga ka-star, may kasabihan, ang bata ay hindi nagsisinungaling. Lalo na si Katie, napaka-honest at inosenteng bata. So ayan, ibinuking ang parents nila. Ayan, naniniwala ba kayo, mga ka-star, na yung pagtulog nila sa bed, silang 3 together, habang naka-check-in sila sa isang hotel, ay isang sign na magjowa na ang 2? Remember, si Katrina ang nag-upload ng statement ni Katie na binubuking sila ni Chris. So ibig sabihin gusto ipaalam ni Kat ang totoong eksena, pero ayaw lang umamin kaya ginagamit si Katie para i-update tayong lahat mga ka-star. Comment your opinion mga ka-star kung sa tingin nyo ba kami ay tama o slightly correct lang. Wala na naman hadlang sa kanilang naudlot na pag-iibigan dahil pareho sila single at wala sino man sa kanilang mga kapamilya, both sides ang humahadlang. And this time, marami ang umaasa na matutupad na nga ang linya mula sa isang 1960s film na High Time at sa awiting pinasikat ni Frank Sinatra, na the second time around, so naniniwala tayo. Love is lovelier the second time around. For Mr. and Miss B. Pangalawa sa listahan mga ka-star, ito, family van. Bakit kailangan ng family van? Pareho naman sila may kanya-kanyang sasakyan. Bakit bumili ng family van? Remember, 3 members of the family lang ang KKK para bumili pa ng family van. Ang tanong, kanino nakapangalan ang family van? Kay Chris Lawrence ba o kay Katrina? Hulaan ko, mga ka-star, pwede kay Katrina, dahil obviously, gentleman at galante si Chris Lawrence. Meaning carry niya mag-giveaway kay Katrina. At syempre pwede rin kay Chris nakapangalan. Bakit? Dahil siya ang lalaki. Para sa mga responsibility issues like maintenance, taxes, and other related concerns, para males naman ang stress ni Kat bilang nanay ni Katie. So again, family van. Pwede namang tawagin ito Katie's van pero family talaga. Pinaparamdam nila sa atin na sila ay isa ng kompletong pamilya. Hindi beshi lang kundi pamilya. May nanay, tatay at anak.
Naniniwala ba kayo ka-star na kaya bumili ng family van kahit meron sila kanya-kanya van dahil isang sign ito na gusto nila ipahalata sa atin na magjowa na sila? Isang small but happy family na may bagong family van. Ano sa tingin nyo mga ka-star? Pangatlo sa listahan mga kastar ng sign na magjowa na talaga si Chris at si Katrina. Dito na guys! Ito mga kastar, dumalaw si Kat mag-isa kay Chris Lawrence. Mga kastar, hindi naman 24 oras sa speech session or sa speech class itong si Katie. So alam niyo na guys, wala si Katie today. Pwede naman hintayin ni Katrina. Ano ba? Kung beshi lang talaga ang dalawang ito, hindi naman dadalaw si Katrina mag-isa doon sa kondo ni Chris. At take note, para lang magdala ng pagkain. Bakit? Hindi ba kaya bumili ni Chris ng sarili niyang pagkain? Remember mga kastar, may romantic past ang dalawa. Kaya hindi sila ordinaryong magbeshi, para naman dumalaw sikat mag-isa, magdadala lang ng foods. Gusto magdala ng foods or miss lang Mr. B, kaya sumugod sa kondo ni Mr. B itong sikat kahit nag-iisa. Dumalaw si Katrina without Katie and without driver dahil nag-commute lang daw siya. Gaano ba kahalaga ang pagdalaw niya kay Chris? Hindi ba kayang ipagpaliban yung agenda niya? Bakit hindi kayang hintayin si Katie or ipagpaliban if may driver na siya? Or baka coding ang sasakyan niya? Pwede namang the next day, di ba? Isa lang ang ibig sabihin, mga ka-star. Gusto nila ng quality time together, alone, without Katie, and without driver. Kaya para sa KKK fans, mga ka-star, isa itong magandang balita na ikatutuwa ninyo. Kayo mga ka-star, yung pagdalaw ba ni Katrina kay Mr. B, mag-isa without Katie and without driver, sa tingin nyo barkada mode lang? At nagdala pa ng foods na siya lang mag-isa? How caring naman ng aming Miss B, sa tingin nyo? Hindi ba yan sign na magjowa sila? Or talagang naniniwala ka rin na beshi lang talaga itong dalawang to kahit ganyan ang mga kilos? Pangapat sa listahan ng signs na magjowa ang dalawang ito. Ito, what you see is what you get. Paulit-ulit nila sinasabi, what you see is what you get. Pero ayaw nila umamin. Basta ang sabi lang, what you see is what you get. Mga ka-star, ayaw umamin na magjowa sila, pero what you see is what you get. Ano ba nakikita ng publiko? Sweet sila, laging magkasama, masaya, kinikilig, ini-enjoy ang company ng bawat isa, pangbarkada at beshi ba yung nakikita natin? Di ba pang jowa level ang sweetness at kilig factor nila? Di ba sign yan na magjowa ayaw lang umamin? Kaya nga what you see is what you get, di ba ka-star? Kita nyo mga kastar, kilig na kilig tayo sa kanila. Kung nakikita natin na barkada as in beshi, friend lang sila, kikiligin ba tayo? Kahit nga mga seniors hoping na magiging sila? Bakit? Kasi naniniwala din ng mga grandma na silang dalawa ay hindi pang friendzone or pang beshi yung relationship nila. Yung mga seniors ba, edad nila, malilinlang pa ba natin sila? Syempre, expert na yan. Alam nila kung ang dalawa ay magbeshi or magjowa ang relationship, di ba? So, remember, ang bibig pwede magsinungaling, pero ang kilos hindi, di ba? Anyway, ito nga ang sinasabi nila. Hindi naman sila nagsisinungaling kasi ang sabi nila, what you see is what you get. Ano ba yung nakikita natin? 'Di ba? Sobrang sweet nila, they're always together. Nagtwinkle-twinkle ang mga mata nila at kinikilig sila sa isa't isa, di ba? At hindi lang tayo, kahit yung mga tao sa paligid nila, pag nagla-live selling o yung mga team nila, pati si Kitty, kinikilig sa kanila. Anong tawag dyan? Beshi? Barkada? O ano sa tingin nyo mga ka-star sign ba ng magbeshi yan? Panlima sa listahan mga ka-star, sa mata makikita. Naalala ko tuloy ang paboritong awitin ng aking ama. At palagi niya itong kinakanta. Sabi niya, kailangan pa bang sayo ay tanungin? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? O ayan, 'di ba mga ka-star? Hindi natin kailangan tanungin pa sila na magjowa ba sila. Hindi natin kailangan marinig pa sa kanila ang confirmation na magjowa sila. Ito yung karugtong ng kanta mga ka-star. Old song to, mga ka-star ha. So, kumbaga paulit-ulit lang ang history ng buhay. Kung ano mangyayari ngayon dito kay Katrina ay pinagdaanan na yan ng mga nauna sa kanila, ng mga ninuno natin. Kaya may ganitong kanta. So ang sabi pa, ituloy natin yung kanta, na mahal kita at wala nang iba.
Sa mata makikita ang aking damdamin. O, di ba? So ayan, mga ka-star. Sa mata makikita, hindi maitatago. Kita mo ba paano mag-twinkle ang mata ni Kat at Chris sa isa't isa? Ewan ko nga ba, kung may maniniwala pa talagang magbeshi ito. Tignan nyo kung paano sila magtitigan, di ba? So, kinikilig sila. At tayo din kinikilig, di ba? So, ayan, sa mata makikita. Mahirap itago, mga ka-star. Pang-anim sa listahan, mga ka-star. Ngiti, facial expression. Pansinin natin, mga ka-star, pag ngumingiti itong si Chris Lawrence, yung ngiti niya pilyo, naughty. At saka yung facial expression niya, halata mo namang in love at kinikilig, di ba? So, pansinin nyo, pag fans ang kausap ni Chris Lawrence, ganyan ba yung ngiti? Ganyan ba yung facial expression? Di ba ang seryoso niya? Pero pag tungkol kay Kat, naku po, lumalabas yung naughty side ni Chris. Actually, ang maganda dito kay Chris ay, although para siyang maginoo with mind and smile na somewhat naughty. Interesting personality, at yun din daw nagustuhan niya kay Kat noon, may interesting personality pareho sila. Alam nyo, dun sa isang jowa niya, may napansin ako dun, may video niya na, nakapublic ha, na pinindot ni Chris ang behind, or ang puwet, ang bat ng kanyang jowa Bells. Pero kay Katrina hindi niya ginagawa. Mukhang takot siya dito kay Kat. Ano po? Smile ni Kat halatang kilig din kay Mr. B. Marespeto ito si Chris, kay Kat. At yung pagiging naughty niya, makikita mo lang sa mga ngiti niya, sa mata niya, at sa basic strategies niya na Hokage moves. Ayun. Yung kanyang style simple lang but not to the point na talagang pinapakita niya yung gigil niya. Nakakaya niyang i-control. A real gentleman. Observe niyo mga ngiti nila ka-star. May kilig, may saya, at may ibig sabihin. Pang-anim sa listahan, mga ka-star. Ngiti, facial expression. Pansinin natin, mga ka-star, pag ngumingiti itong si Chris Lawrence, yung ngiti niya pilyo, naughty. At saka yung facial expression niya, halata mo namang in love at kinikilig, di ba? So, pansinin nyo, pag fans ang kausap ni Chris Lawrence, ganyan ba yung ngiti? Ganyan ba yung facial expression? Di ba ang seryoso niya? Pero pag tungkol kay Kat, naku po, lumalabas yung naughty side ni Chris. Actually, ang maganda dito kay Chris ay, although para siyang maginoo with mind and smile na somewhat naughty. Interesting personality, at yun din daw nagustuhan niya kay Kat noon, may interesting personality pareho sila. Alam nyo, dun sa isang jowa niya, may napansin ako dun, may video niya na, nakapublic ha, na pinindot ni Chris ang behind, or ang puwet, ang bat ng kanyang jowa Bells. Pero kay Katrina hindi niya ginagawa. Mukhang takot siya dito kay Kat. Ano po? Smile ni Kat halatang kilig din kay Mr. B. Marespeto ito si Chris, kay Kat. At yung pagiging naughty niya, makikita mo lang sa mga ngiti niya, sa mata niya, at sa basic strategies niya na Hokage moves. Ayun. Yung kanyang style simple lang but not to the point na talagang pinapakita niya yung gigil niya. Nakakaya niyang i-control. A real gentleman. Observe niyo mga ngiti nila ka-star. May kilig, may saya, at may ibig sabihin. Pangpito sa listahan, mga ka-star, ay ang kilos. Sabi nga ni Chris Lawrence, Hokage moves. Hindi man natin alam ang eksaktong ibig sabihin ng term na yon, pero para sa ilan, parang katumbas ito ng mga simpleng pilyong galaw o lambing na idinadaan sa biro. Kumbaga, mga ka-star, may mga pagkakataon na ang isang tao ay nagbibiro, pero may kaunting katotohanan din sa likod ng biro. Kaya nga may kasabihan na minsan, ang biro ay may halong totoo. At hindi lang naman si Chris ang napapansin ng mga tao. Paulit-ulit nating nababanggit na noong muli silang nagkita, marami ang nakapansin kung gaano sila ka-comfortable sa isa't isa. May mga nagsasabing parang ang bilis nilang bumalik sa business. Pansinin din natin si Katrina. Madalas na natatapik niya si Chris habang nag-uusap sila o habang nagbibiruan. Parang natural na sa kanya ang paglapit at paghawak sa braso o balikat nito bilang bahagi ng kanilang interaction. Para sa ilan, simpleng pagiging close lang iyon. Pero para sa iba, isa itong sign na may espesyal na lambing at comfort level na hindi basta nakikita sa lahat ng pagkakaibigan. At iyan ang dahilan kung bakit maraming KKK fans ang kinikilig.
Dahil sa kanilang obserbasyon, hindi nila madalas makita si Katrina na ganoon katachi o kaklingi sa ibang mga kaibigan kumpara sa nakikita nila kapag si Chris ang kasama. Kaya para sa kanila, ang mga maliliit na kilos na ito, yung mga tapik, lambing at pagiging komportable sa isa't isa, ay isa pang sign na may espesyal na koneksyon ang dalawa. Kayo mga ka-star, ano sa tingin ninyo? Normal na kilos lang ba ito ng dalawang magkaibigan na matagal nang magkakilala? O isa na naman itong sign na mas espesyal ang relasyon ni Katrina Halili at Chris Lawrence? Comment your opinion mga ka-star. 15 po ang nasa listahan pero mahaba na po yung video natin. Baka mapagod na kayo manood at masayang na lang ang ating effort sa editing. Para sa continuation, gusto nyo ba gumawa tayo ng part 2 ng ating listahan ng mga signs na magjowa na itong si Miss B at si Mr. B? Comment your answer po mga ka-star. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. But it's time for us. No, you can't decide.